guys, good afternoon. Kumusta na po kayo dyan mga friends natin all over the world? So, nandito po tayo sa California. Ang inyo pong friend na si Sario. Friend, ako po ay magkumusta po sa inyo. Babati po ako sa inyo ng magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung saan man po kayo naroroon ngayon sa iba-ibang party ng mundo. So, ako ay magbablog dito sa may Coastal California para ma-share po ang aking mga experience, mga pagta-travel ko dito, mga view dito sa California para ma-share ko sa inyo. So guys, dito po tayo sa may tinatawag na Portuguese beach dito sa may Sonoma Coast State Park dito sa California. So actually guys, itong area nito ay tinatawag na Sonoma County. And you know, Sonoma County, popular yan siya sa yung Napa Valley, yung mga vineyards, yung mga wine county, popular yan siya guys. So ito na siya, si Sonoma County. And then of course, as usual, Coastal California Highway 1, itong tinatawag na Highway 1 guys, mahaba po kayo ito guys. Cabrillo Highway, isa ding pangalan niya, Cabrillo Highway or Highway 1. So maganda ang view dito guys. I like it here. Aside from being cooler, ano lang siya, nakakaibang view. Okay, makulay po itong Coastal California guys. Pakita natin maraming mga tanim-tanim. Hindi yan tanim-tanim guys, talagang wild yan siya nga. Ito mga plants dito sa coastal area. Itong mga kusa siyang tumutubo dito guys. So wild siya. Hindi ko alam anong tawag nitong halaman na to, bata. Ito yung mga wild plants nga. Talagang dito siya banda sa coastal area tumutubo. Yun ang style niya guys. At saka yung mga wild flowers, yun. Yan ang mga nagbibigay ng natural beauty natin dito sa may Coastal California. So, panahon ng super bloom, actually ka-super bloom lang natin, ang yun sobrang init. So, ang ibang flowers parang hindi na nabubuhay, but still, itong area, all throughout ito guys, all season ito kasi ano siya, yung nakakastand siya ng super cold, super hot. Talagang itong flowers na to nagmamatili talaga siya dito. Yung nag-a-add ng beauty ng ating Coastal California. So ito guys, sinabi diyan bawal aso. Hindi bawal ang aso pero nakalis lang. Tapos bawal mag-tent. Tapos bawal mag-campfire. Siguro bawal mag-camping overnight guys. Kasi pwede ka namang tingnan mo dun sa baba nagka-camp. Normal naman nang magka-camp ka, magti-tent ka. Yan, sa coastal area. Pero siguro bawal yung mag-overnight ka, magti-tent. Yan siguro ibig sabihin yan guys. Okay? So, ito may mga bahay-bahay dyan. Kita natin. Ang ganda ng mga location nila guys. Yan. Hindi sila yung super malaki, but these houses here, you could just imagine expensive yan dahil nasa fronting the ocean. So again, nandyan yung parking lot natin guys. Yan. Kanina, dalawa lang kami nakapark dito kasi maaga ako dito. Mga 6:30 nandito na ako. Dalawa lang ang nakapark dito. Yung isang RV, umalis na siya. At saka ngayon, puno na guys. Pero hindi naman yung super puno. May mga space pa rin. Hindi yung overcrowded talaga. So, doon ako nakapark na area. Tapos yung RV, doon sa gitna kanina. And then, ngayon, medyo, loaded na po tayo. Okay. So, ikot tayo. So, dyan yung Highway 1 or Cabrillo Highway. Yan.
itong mga sakyan na to. And then mahaba yan siya guys, papunta doon na mahaba yan, Coastal California hanggang ano, San Diego yan. San Diego up to going to the border of Oregon to Washington State. So naranasan kong nagda-drive from California and then go up to Washington State and back to Southern California. Maganda guys. Saka dito lang ka magstay sa yung mga pocket areas na to, na katulad nito. Pero hindi yung malaking parking space yan, bawal yan mag-overnight. May mga maliit na pocket guys, so ikaw ay traveler dito sa Highway 1, as long as walang sinabi niyan na no overnight parking, no parking from 6 p.m. to 5 a.m. in the morning. So iwasan mo yun guys, pero otherwise yung walang mga sinasabi dyan, so pwede ka dyan mag-park. At saka meron rin mga campers nga, katulad ko rin nga nagta-travel. They just love to travel the coastal area from Washington State down to San Diego. Yan lang ginagawa kung bakasyon ka. Dito lang, hinto-hinto ka lang mag-packet sa mga yung mga areas dito. Okay guys, try nating tingnan dito sa baba. So pagbaba mo may restroom dyan. Yan, may restroom, and then baba ka dito. Yan. May daanan dyan guys. Hindi nila nilalagyan ng talagang staircase. But dyan, mag-ingat ka lang. Hindi ka ma-slide dyan, then malaglag ka dun sa baba. I don't know bakit hindi nila nilagyan ng hagdanan yan. So, dito guys, danger, steep, beach, peligro, playa empinada in Spanish. Yan. Tapos yung mga tao dyan guys, naglagay ng mga umbrella nila dyan, mga tent dyan. Tapos yun, enjoy lang sila dyan guys. Sunday po ngayon, so medyo may mga tao talaga dito. Kung weekdays may mga tao rin, pero hindi yung ganun, medyo marami. Tapos yung area na yun guys, I think doon ka mag coastal foraging, yung may mga bato doon kapag gusto mong kumuha ng mga mussels, mga clams, yun nga area. So kaninang umaga guys, medyo pwede mo lakaran yung ibang bato dyan sa gitna dahil medyo manipis ang tubig. Pero ngayon pa high tide na, so medyo ang tubig nandun na talaga, malapit sa cliff na talaga. Alright, may nagpalipad ng tabanog. Hello po. Yan. So yung view guys, so basically diyan ka lang bababa yung hagdanan na yan, oh. Hindi hagdanan siya, yung ano lang, mag-ingat ka lang diyan. Tingnan mo guys, oh. Ingat ka lang kasi may bato. Ingat ka ma-slide. Be careful with your head kasi risk involved. Pagbaba mo diyan downhill, and then walang hagdanan, so ikaw nang bahalang magbalansi dyan pagbaba mo. Alright, so it's pretty guys. Look at that. It's beautiful. Maganda itong Coastal California guys. Kung talagang bakasyon ka, kung may chance kang makapag-drive dito sa Highway 1, you don't have to drive from San Diego to, up to border of Oregon to Washington State, but that's what you want. But of course, it's there. But you can choose which part ang gusto mong drivean, and then you have all the beauty down here. So aside from the beauty dito sa may California coastal area, dito doon din sa may Oregon guys, napakaganda. Washington State to Oregon, napaka beautiful diyan guys. Magda-drive ka sa coastal area, it's really pretty. Although yung mga restaurant niya pricey din yan guys, kasi nasa coastal area. So kapag ako ay nagbababad dito sa Highway 1, itong coastal area na yan, kapag kailangan ko ng refill ng aking camper van, may mga groceries naman along the way, but gusto mo ring pumunta doon sa
Costco, doon sa mga Walmart, yung mga grocery store dyan, para pang fill up ng yung camper van. Pumupunta ako doon sa valley. Mas cheaper talaga din doon. Alright. And ito guys, enjoy yung mga tao dito sa cliff. Yan ang view dyan sa baba guys. Yan, sinishare ko lang sa inyo. Ang itsura ng Coastal California. It's pretty guys. If you get a chance, then go for it. Okay? Ang cute naman ng kanyang trailer. So dito guys, fronting tayo sa ocean. Dito tayo sa may road nga area. Yan, ito ang right side ko. Yan. Okay, so tingnan natin doon sa my left side guys. Ang beauty din doon. Tapos dito naman, fronting to the mountain, yung mga bahay dyan, oh. Yan, expensive yung mga bahay na yan, o baka mga rest houses yan sa mga mayayaman dito sa California. Okay, so silipin natin doon sa may left side, fronting sa ocean. So yan ang ocean guys, Pacific Ocean. Yan yung fishing ground talaga. Yung laot na yan. Remember nyo yung isang vlog ko, Bodega Bay. Cove yun guys. So lumalabas sila doon. Kita natin walang wave doon kasi it's a cove. And lumalabas sila dyan. Yung laot na yan. Dyan sila mag-fishing. Siguro wala dito kasi baka mababaw. So doon sila sa ocean talaga. Okay guys. So itong parking space, maluwag. Sa gitna walang nagpa-park. Doon ka lang sa gilid-gilid. And then yan, parking space. Diyan tayo naka-park. Then dito. And then labas ka dito. Then doon naman sa kabila may another parking area din doon guys. Yan, kita na sa gitna. Another parking area. Okay, and then tingnan natin. Punta tayo doon sa may malapit sa cliff. Pero ingat tayo dahil alam mo na ang cliff. You know what I mean. Kasi dito guys, may mga aksidente dito yung pangyayari guys. Kasi I don't know, yung iba siguro mga trail seekers, nalalaglag sila dyan sa baba. Siguro baka na-slide or kaya kailangan talaga mag-ingat guys. Kasi mataas ang cliff dito eh. So ito ang mga close up natin guys. Ito yung mga halaman guys, mga native ito sa Coastal California. Yung mga ganito, kusa siyang tumutubo siya guys. Yan. Nagbibigay beauty dito sa Coastal California. Yan, ito sila guys. Oh, yan, lapit natin. Tapos ito yung damo na to. Ang ganda niya. I'm not sure kung anong pangalan nito. Yan, yan siya nagbablanket dito sa shoreline. Ito sila, ito. Mga maliit siya nga mga bulaklak guys, maliit nga dahon yan, but they are beautiful. So silipin natin dito sa left side guys, fronting the ocean, may maliit nga daan yan guys. Yan. Mga flowers na to guys, so tingnan mo. Ang gaganda niya. Tapos yung iba, namatay yung iba. Siguro kapag, ano na siya, yung full bloom, gano'n na siya, kusa siyang namamatay para mag-regenerate naman ulit. So, maganyan siya guys, oh, yan. Tapos namamatay, yung gano'n. Tapos siguro mag-generate siya, yung ito katulad nito, bago nag-generate.
balikan natin guys yung parking area. So yan ang itsura ng parking area guys. Yan. So ito may space dito. Dito ka maglakad. Yan. Tapos yung aso mo ilagay mo sa leash. Pero ako guys hindi ko na dinadala yung aso ko dito. Para ihiin ko lang sila ilabas and then ibabalik kasi may mga malaking aso tsaka yung aso ko matahol, baka maya anuhin pa i-attack pa nila i-attack ng mga malaking aso. So ito guys, ito ang view dito sa left side fronting the ocean. Sa kabila kita mo yung parking area doon guys. Marami ding nakapark doon. Tapos may mga tao din dyan, may mga umbrella dyan, may mga tent. Yan. Ganda guys, if you have time, you spend ng, you know, sunrise to sunset. It's beautiful down here. Fresh air ka lang, ganon. Dati doon ako sa may Santa Rosa na assigned guys, isang dialysis facility. Mga 1 year din ako dito guys na assigned. So, during my off days, dito ako nag-spend guys ng ano ko, off days. The whole day, dito ako. And then, kapag weekend, dito na ako nag-overnight. I just park those pocket areas down there. Yan. Magdala na ako ng pagkain ko dyan for the whole, 2 days. Sometimes off 3 days, then dito na ako nag-stay. Up and down dito sa mga roads na to, north and south. So dito guys, parang may daanan din papuntang pababa. Ingat lang kasi ito parang dinadaanan ito pero may parang erosion. Pero I'm not sure kung may pupunta dito, pero sa tingin ko parang may mga footsteps So you could just imagine wala man lang rope na hawakan. So ingat ka kasi one small mistake dyan, delikado. May nag-aabang na bato doon. Delikado. Kasi mataas siya, mataas talagang cliff guys. Ito parang erosion na ito Simula na yan erosion. Nag-erode na yung lupa. Yan. Yung nangyari, when was that? 3 years ago, yung heavy rains dito sa California. May tsunami and then yung area doon ng Santa Cruz, talagang gaganda ng mga bahay guys. Talagang nalalaglag sa lupa. At saka yung iba din, yung hinampas ng mga tsunami nga mga waves, talagang giba talagang gaganda pa naman ng mga bahay. Ayan. Ito naman, nandito pa sila so siguro whatever reason, baka hindi masyadong salpak sa tsunami or higher lang siya. Nandito pa yung mga bahay na to guys parang walang nangyari. Dumaan din ako dito last year. Earlier than that, after the tsunami, less than a year, dito pa tong mga bahay na to So that means hindi sila na-affected. Kahit itong area na to, itong mga eroded na mga na yan, lupa na yan, parang ganun naman din. So siguro, takip ito kaunti. Ang Santa Cruz talagang yung Pismo Beach na area doon. Talagang, yun talaga nasampal ng tsunami. And then ito naman, parang okay lang siya, parang walang nangyari, parang ganun pa rin. Walang changes nga before nakapunta ako dito. So siguro baka sa lipod siya ba? Bisaya, nakatakip siya. Ayan. Pa natin guys sa papuntang right side. Ayan. Hindi na lang tayo magkumpiyansa dyan. Slide ka dyan. Dito na lang tayo. Yan siguro may mga tao din talaga diyang tumatayo dyan makita naman dito mayroon kang
zoom in nga ano, zoom out nga lens. You can do it instead of bringing yourself down there. Delikado mahulog tayo dyan. Again, ingatan natin yung trauma. Hindi lang bali-bali sa head natin. So basically guys, dito may daanan dito guys. So ingatin ako kahit medyo may space dyan. Ay paano kung may biglang kaunting shake, no? Alam mo naman California ay ano siya, earthquake county. So kailangan mabilis tayo mapagmasid ng ating paligid. So yun guys, ipan ko ulit dun sa may parking area. Doon sa may road doon guys. Yan. Yung road na yan, yan ang Highway 1. Napaka-presko ng hangin. Ngayong araw na to guys, medyo cloudy po tayo. The time is 2:30 in the afternoon. Sunday ngayon guys. And at least lumalabas na rin yung blue sky doon sa horizon. Kanina umaga, typical siya coastal California na ano siya, yung foggy, hazy, aquamarine, or whatever ang tawag niyan. Typical coastal area, foggy. Katulad ng Bodega Bay, yung sinasabi kong foggy areas kasi normal naman yata yan, aquamarine, yung tawag nila yan. Noon sa San Diego, early morning, kasi nagtrabaho ako doon, grabe ang aquamarine niya sa umaga. Talagang napaka-foggy ng husto. Kasi nag-work din ako sa San Diego. Na-assign din ako doon sa may Kaiser Medical Center, dialysis nurse. When was that? I think that was like 6 years ago. 6 months traveling assignment. And then, grabe din ang guys, traffic doon sa San Diego. Talagang, panay na lang ako ticket doon kasi maraming napakabilis ng speed nila. And then maraming yung mga bawal nga line, maraming lanes. So dapat mag-ingat ka sa lanes kasi may mga bayad na nga lanes, tapos may penalty kapag mapunta ka sa lane noon. And then sa kabilisan, sometimes it's too late for you to change lane. Kaya mapunta ka sa lane nga may bayad and then may penalty. So, sa 6 months ko doon na traveling assignment, nakailang ticket ako doon. Naka-4 yata ako doon, 4-5. Kasi kailangan familiar mo yung mga lanes kasi tag 6 lanes sila doon, 8 lanes. And then the next time nasa mali ka pala nga lane. So penalty ka na, and then yun, kailangan ka magbayad ng penalty. Saka pabilisan doon guys, San Diego is a big city, so pabilisan, kailangan ang reflexes mo doon guys, mabilis ka talaga. So kung nakita nyo ako nga nagda-drive ako nga, ang ganda, tahimik ang lane, maluwag, hindi busy. Of course guys, pinipili kong places nga hindi busy, pero try going to Los Angeles. Los Angeles, grabe ang traffic sa Los Angeles guys, talagang pabilisan din doon, at saka kailangan mabilis ang reflexes mo doon. At one point guys, na-assign din ako doon sa may Cedars-Sinai Hospital. Guys, hirap ang parking. Hindi ko rin natapos yung traveling assignment ko doon. I quit kasi na-stress ako. Ang liit ng mga parking space. Tapos yung medical ICU namin ay nandoon sa what was that, 32nd floor. Yung parang may dalawang sungay diyan, dalawang building.
na pataas, pang may sungay. Isa dyan sa aming medical ICU. And then parang na-stress ako dahil umuwi din ako noon sa Lancaster. Then I had to drive like, you know, kung maaga ka, makuha mo lang ng, you know, mga 1 hour. Pero kung ano, nasa busy time ka, kunin mo yung Los Angeles ng 2 hours from Lancaster. But maaga ako guys kasi ang traffic, you know, medyo, anyway, 6 o'clock naman ang pasok ko. So talagang maaga ka. Drive ka na ng 5 o'clock, 4 o'clock in the morning. And foggy din dyan sa LA guys, sa madaling araw. And then, yung parking space pa namin nandoon sa ilalim. Kita mo yung building dyan, yung Cedars-Sinai Hospital. Ilalim dyan, parking lot niyan. So, papasok ka doon sa underground. And then, compact ang mga, ano doon, mga parking space. And, nagda-drive ako noon na guys ng Toyota Sienna. So, okay lang, pero kaya lang, mga compact doon sa baba. And then, lakad ka, and then, akyat ka pa, first floor, second, third floor pa yon. And then, you can go to makasurface ka na sa taas, then tatawid ka doon sa kabilang building, and then akyat ka ng elevator pataas. It's a beautiful hospital guys. Don't get me wrong with that. One of the best hospitals in Los Angeles area, kasi maraming magagaling na hospitals din dito guys eh. And doon ako nag-quit yung na-stress ako, yung mismong babysitter ko doon sa may driveway ko, binangga ko siya pag-atras. Tapos tumawag ako, na-aksidente ako, hindi ako maka-duty. Na-stress talaga ako dahil sa traffic, dahil sa parking area, and kaya hindi ko tinapos yung contract ko doon guys. Parang stressful, na-stress talaga ako driving sa umaga, and then foggy, and then yung parking space. And alam mo naman, galing ako sa mga hospitals ng mga big hospitals, military hospitals. So you could just imagine yung parking lot namin. Maluwag. So na-assign ako doon sa LA, medyo ano ba to? Compact, tapos nasa ilalim ka ng building, naka-parking. And sabi ko, it's not worth it. I mean, it's not worth it. Kaya hindi ko tinapos yung ano ko doon, contract. Yeah, maraming Pilipino doon guys, mga nurses doon, mga Filipinos doon sa hospital na yon. And it's a very nice hospital. Okay, and then from that, iniiwasan ko na yung mga big cities. Tapos, ano pa bang big cities pinarabuan ko? Aside from San Diego, doon ako sa may Kaiser Medical Center. San Diego Medical Center / Kaiser. Doon din ako, dialysis ako doon. Traveling nurse. Big city. And then, ano pa bang big city ko? Denver, Colorado guys. St. Luke's Presbyterian Hospital. Big city din yung Denver guys. Tapos pagkataon na assign ako doon, sabi ko try ko winter doon. O nga, mahirap. Tulog ako sa parking lot talaga, yung structured building, 9th floor ang mga parking area nila. So paano ng blizzard, kasi nililinis pa nila yung ano, ang daan. Mabilis naman sila maglinis guys, pero kung abutin ka ng gabi, katulad ko, dialysis nurse, acute, may on-call pa. So, minsan, umaalis ka ng 9 o'clock, 1 o'clock ng madaling araw, pagtapos ka sa work mo, then, you don't have to drive. Kaya, na-realize ko yung kailangan mo ng magandang higaan sa likod ng sakyan mo. At saka may mga gamit ka, may battery ka, may tubig ka, may food ka. Kaya, dyan ako natutulog sa parking lot, structured building a parking lot kasi hindi siya yung nasa labas nga parking kasi nasa middle ka sa city. Malaking hospital yan guys, yung Presbyterian Hospital St. Luke's sa may Denver, Colorado.
And then, isa pa, dalawa pang assignment ko doon sa may Aurora Medical Center. So, I got to drive 45 minutes going to Aurora Medical Center. So, magagandang hospital yun guys, mga magnet hospitals yan. And then, dialysis nurse din ako doon. It was Davita company. And then, nakailan ba ako doon? I think, umabot ako doon almost a year din. Usually, yung contract guys, 13 weeks assignment. So, 3 months lang yan. And then, if they like you, if you want, they offer you extension. And then, you keep going until the need sa kanila. Hanggang makakuha sila ng permanent nurse. Kasi kung hindi sila makakuha ng permanent nurse, yan, here comes the traveling nurses. Yan ang kinukuha nila. So kami guys, pang rescue po kami sa mga facility nga hindi pa nakakukuha ng permanent nga mga nurses. And mag-undergo pa ng training yan. Yung walang experience talaga, I think they undergo 6 months, 3 months, 6 months. Then under observations ka ng a year. Yeah, I believe every unit, whatever unit you belong. But kung traveling nurse ka, hindi ka abot ng one day orientation guys. Sabi ko nga, minsan sabihan 15 minutes lang, 30. Mahaba na yung 1 hour. Pagdating mo, sabihin, ito ang namin, medication area, ito ang mga supplies, ito ang crash cart, ito ang mga numbers ng mga doctors, ito ang how to call outside, sino yung nag-on call. So, among the rest, because they expect you nga, marunong ka talaga. Kaya kung mag-traveling nurse ka, dapat ka talaga yung i-cultivate mo talaga yung craft mo. Kasi mataas ang expectations nila sa iyo dahil ang traveling, it's not for the faint of heart talaga, sabihin ko. Sabihin ko guys, it's worth it naman din talaga, pero hindi naman din ako natakot kasi ang background ko naman ICU. So for me, I know I can survive kasi mga hemodynamics yan guys mga pasyente mo na sa ICU, iba-ibang mga tubo niyan, may mga cardiac monitor, may mga ICP monitor, may mga PAs. So, ako maintindihan ko yan kasi dumaan din ako ng hemodynamics. So, kapag pasyente ay crashing, I know when to back off and when to be aggressive with the treatment. But of course, acute pa rin yan, disequilibrium syndrome. Marami guys, it's hard to explain. So, confident din ako maging isang traveler. And from that, hindi na ako nabalik sa pagka-regular staff sa isang hospitals nga contract ka ng 1 year, 2 years, you have to stay with them. So, yan lang din ang advantage ng isang traveler kung ikaw ay masawain, gusto mo different environment, and traveling nurse is good for you. At saka okay din ang bayad guys. Kaya yung iba niyan, malaki na yung mga anak nila, stable na sila sa buhay, and then wala na silang alalahanin, maliit na bata. Kita mo guys, nagta-traveling nurse sila, and then kita mo husband and wife, nagdadala ng camper van o mga trailer o mga RV. Kasi may mga campgrounds dito, may mga hospitals na may mga hookups. Kahit walang hookups guys, okay pa rin kahit ka mag-RV. Kasi may mga area nga, mga campground nga, pumunta ka lang doon, i-filled up mo lahat ng mga electricity mo, mga tubig mo, i-remove mo yung mga tinatawag na gray water, black water, yan. Magbayad ka lang para i-dispose mo yung mga tubig mo at saka yung mga waste product mo. And hindi naman kalakihan ng bayad din guys. Tapos plug in sa electricity, you can survive. Sa parking lot ka, your solar is working. So lahat ng roof mo may solar yan. So easy for them. Right? Okay. So sinishare ko lang guys how it looks like to be a traveling
person here, not only a traveling nurse, traveling person. Anybody can travel here in America by your camper van. Kasi maluwag America guys, malaki ang America. And maraming campgrounds, maraming areas nga mga BLM lands nga libre kung ayaw mo magbayad. Hotels everywhere, from cheap to mid to more expensive hotels, you name it, everything is there. Food is everywhere, gas everywhere. Ano pa? Guys, kung mag-camper, maging nomad ka, okay talaga din. For me okay ako, naging nomadic nurse ako eh. And I decided nga mag-camper van ako dahil mahilig ako sa labas. And then magstay ako sa hotel dahil yung mga extended stay nga mga hotel nga parang studio type apartment na kompleto. Provided kami niyan guys. Ang mangyari din guys, medyo ikaltas din yan sa sweldo mo. So, imagine ilagay ka sa mga expensive nga extended stay facility, hostels, bayaran nila ng tag 3,500 or 4,000 naman, whatever, depende sa area guys, 2,000 or whatever, how much per month. Ikakaltas din yan sa paycheck mo. So ang makita mo talaga mga traveler guys, may mga camper van yan, dahil instead nga ang stipend nila sa housing, kukunin nila yan, ipakit nila yan, katulad ng ginagawa ko. Kasi na-realize ko, mga traveling kasama ko, mga camper van hilira sila dyan sa parking lot. Sa Texas pa lang, trailer ang ginadala niya. Katulad niya guys, trailer yan. Yung hinihila, yan, pick-up truck or SUV. Sa likod, yun ang trailer mo. And then, i-disconnect mo yan, iiwan mo sa campground. Then, yung SUV mo pick-up, yun ang pang-facilitate mo sa city. Pero sa akin naman, ito namang isa, hindi, yung second na yung, yung guys, isa yan ang class A. Nandoon na lahat, hindi mo, wala ka nang i-disconnect yan, nandoon ka mag-drive, nandoon na sa likod. So iwan mo buo yan. Ang tendency din yan, maghila yan sa likod ng maliit na sakyan. Iyan naman wala siyang kinakabit. Siguro hindi na nagtatrabaho yan or remote ng trabaho niya. Kasi kadalasan dito guys, mga na-met ko nga mga RVers, sila yung remote consultancy, mga designer sila, online ang mga job nila guys, iba Amazon, yung kumikita sila while on the road. Ganito namang labanan dito ngayon guys eh. So sa aking part naman, talagang kailangan ng physical sa isang facility, isang hospital. Kailangan kong bit-bit ko yung camper van ko wherever I go. Kasi yung sa akin guys, standard size yan. I can go wherever I wanna go. Wala kong iniiwan, nandyan na lahat. Yan. Although it's not as big as this trailer thing, pero yan ang ko lang, yung class B. Para wherever I go, bit-bit ko siya. Okay? Wala akong babalikan sa campground dahil nandoon yung trailer ko. And then, I don't need a big space naman. Kasi 2 aso, maliit naman lang yan. And okay lang yan. At saka yung anak ko, hindi naman sumasama yan dahil may trabaho doon sa Los Angeles. May sarili din siyang buhay doon. Alright, so kung tanungin niyo ako, I'm about traveling. I love travel nursing. I love being nomadic. I love being in my camper van. Kasi I have freedom wherever I go. Kahit nasa malayo ako sa city, wala akong alalahanin, naghanap ng hotels, wala pang signal. And then when you drove there sa city, mayroon parang festival, so wala, saradong mga hotels. Puno, so sige ka travel, hanap ka saan yung bakante. Nangyari nakin yan guys, yung galing ako Texas, balik ng California, and then pagdating ko sa New Mexico, may balloon festival pa pala. So
puno ang mga hotels gabi na, pagod na ako. And then may hotels doon na which I don't like, hindi maganda siya. Wala akong choice, doon ako nagstay, but I have to get out in the morning. That time naman, I was driving a Toyota Sienna, pero hindi ko converted pa. So, gusto ko lang mag-shower doon, higa ng maayos, and then wala pang bed yung Toyota Sienna ko noon. Then, I realized sa kakapanood ko ng YouTube, pili mo tanggalin pala yung mga upuan sa likod, lagyan mo ng bed. So, I got that, guys, idea. So, tinanggal ko yung mga chairs ko sa likod ng Toyota Sienna, and then nilagyan ko ng bed, portable nga cooking stove, dala ng tubig. So it was fine, guys. So nagtitrain ako noon paano maging camper, van lifer. And I love it. And then I evolved different kinds of, there was a 1500 Chevy and Honda Odyssey, and then there was Nissan NV200, and then last itong Ford Transit ko ngayon na 250. And I like it kasi makatayo ka, tindig ka, and then mag-ulan man, init, ayaw mong lumabas, you're gonna be there, you're gonna be okay. Okay naman din yung mga maliit, guys, kasi okay sa gas, and I can go anywhere. Kasi may mga mataas na kahoy, hindi ako takot nga masampal yung head part ko. Ito naman, mag-ingat ka dito kasi high rope siya eh. Mag-ingat ka sa yung mga overpass, make it sure nga hindi ka lumalagpas dahil yung ulo mo dyan. And hindi ako basta-basta makalapit sa mga like there in restaurant, shopping, layo ka konti. So maglakad ka dahil kung sobrang kalapit, magagalit yung mga maliliit na sakyan. So medyo give and take. May mga advantage nitong mga maliit na to, mga SUV, mga kotse, kung ganyan ang klase mong pang camper. May advantage yan. Magaling sa gas yan, and then kahit anong pasukin mo niyan, marami kakahuyan or mga tunnels, wala kang worry dyan. Yun lang, di ka makatayo, upo ka lang. So crawling ka lang sa loob. Ito naman sa mga malaki, ingat ka sa mga tunnels kasi mabunggo yung head mo. And then ingat ka sa mga kahoy-kahoy dahil expensive din, guys, magpaayos. Although may insurance naman yan, pero depende sa deductions. Alright, so medyo humaba na itong natin, guys, vlog natin. And I hope you enjoy may na-share ko sa inyo about California. Pinapakita ko sa inyo ano ang view ng California, mga life dito sa California. Na-share ko po sa inyo nga talagang actual sila. Yan. Okay. And then, thank you very much, guys. Balik na ko doon sakyan ko. Again, thank you very much, guys, for watching on my vlog. And see you again next time. Alright? Ingat po kayo, mga friends ko all over the world, mga family ko dito sa YouTube. Just keep going, guys. I enjoy your, being a YouTuber. Ako naman, nagtitrain ako magba-vlog ng ganito kasi someday tanda-tanda ka na what you remember, yung mga saan ka galing, ay galing pala ako doon, ay dyan ako nagka-camping ako doon, yan ang view, parang going back ka sa history mo. So, i-record natin and then nakapag-share pa tayo, and then we have our friends also watching you. Hopefully, guys, you're watching me. And thank you very much sa pagpanood nyo sa akin. And again, babati po ako sa inyo dito sa amin. Magandang hapon. Anong oras na ba? Mga 3 o'clock na ito, guys. Hindi kasi lumalabas dito sa screen ng oras kasi naka-video. So, magandang hapon sa akin nga side. Sa inyo naman, saan man kayong bandang area sa mundo na to. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat.
hoping po lahat po kayo ay nasa magandang kalagayan. Thank you again guys for watching and see you again on my next vlog. Bye bye you.